Magandang araw sa iyo, kapatid. Kapatid, alam mo ba na mayroong tatlong libro na kinumpal sa Biblia at kung babasahin mo ito, walang nakabanggit doon na pangalang salita ng Diyos? Nakakapagtataka, kapatid, di ba? Alam mo ba kung ano itong libro na ginamention ko? Ito ay the Book of Ruth, the Book of Esther, and the Book of Solomon. Kung ating babasahin ito, kapatid, ng libro na to na kinumpal sa Biblia, wala ka talagang mababasa doon o mababanggit na salita ng Diyos. Maliban lang the Book of Ruth kasi meron ng pangalan ng Panginoon o Lord, pero sa salita ng Diyos wala. Pero kung ating usasahin, kapatid, sa Old Testament survey o biblical literature, may mga klase-klase sa pagsusulat sa banal na kasulatan, lalo na sa Old Testament survey. Number 1, ito ay tinatawag na law. Pangalawa, poetry. Pangatlo, historically. Pangapat, prophecy. Panglima, genealogy. Pang-anim, narrative. At saka pangpito ay ang gospel. Kaya nakapagtataka, kapatid, itong tatlo na libro na to na kinumpal sa Biblia, kahit walang na-mention na pangalan ng Panginoon, pero kinumpal pa rin ng mga Bible scholar natin. Kasi ang libro na to na kinumpal, mga kapatid, itong The Book of Ruth, Esther, at saka Songs of Solomon, inspired pala siya by writings of poetry. Kumbaga, it talks about the love. Kung tutusin, puro pag-ibig ang binabanggit ko, kaya love story. Kaya, kapatid, hindi nakapagtataka itong tatlong libro na 'to sinama sa scripture ay belongs talaga siya sa writings of poetry. Kaya, kapatid, alam mo na.